Alright mga kapatid, magandang araw sa inyo. Naging mapayapa nawa ang mga eleksyon sa inyong mga lugar, no? Unlike sa ibang lugar, nakita naman natin nagkakagulo. Nagkaroon pa nga ng mga riot-riot no? Sana ay naging mapayapa ang inyong eleksyon diyan sa inyong mga dako, mga kapatid. Ngayon ito pag-uusapan natin kasi mainit na usapin ngayon. Dahil si dating Pangulong Duterte, mga kapatid, ay nakakuha ng landslide vote, no? O lagpas kalahating milyon, mga kapatid, yung bumoto sa kanya sa Davao City bilang mayor. Habang ang kanyang kalaban na si Nograles, mga tol, ay wala pa sa kalingkingan, mga kapatid, no? Hindi man lang umabot na 100,000. Lalo na ikatlo, no? 6,000 lang. Tapos yung ikaapat naman 1,000 lang. Mukhang mga malalapit na kaibigan niya lang yan. Habang ang Vice Mayor Baste Duterte, ganun din. Almost na same lang silang dalawa ng kanyang tatay at 9,000 lang ang lamang ni FPRRT sa kanya, no? So ganun din, mga kapatid, naiwan. Kain alikabok, mga tol, yung kanilang mga kalaban. Ngayon, may nakikita akong mga post, mga tol. Ayan, no? Halimbawa nilang nito, 40 minutes ago lang to. Congratulations, Carlo Nograles, our new mayor of Davao City, and Vice Mayor Bernie Alag, di ba? Alam naman natin siguro memes lang yan, no? Kasi kung titignan natin ng resulta, which is ito ang dapat igalang ng lahat dahil ito yung resulta ng eleksyon, napakalayo nila. Alag 63,000 lang. Ito 64,000. Napakalayo nila, mga tol. Napakalayo. Diba? Kahit pagsamasamahin na yung boto nilang tatlo, kulang pa rin eh. Diba? Ibig sabihin talaga, ganun kamahal ng mga taga Davao ang dating Pangulong Duterte. Bagamat na alam naman ng lahat na siya ay nandoon sa dahig, nandoon siya sa Netherlands, nasa ICC, at paano nga naman siya manunumpa, no? Magte-take ng oath. At paano nga naman siya gagampanan yung kanyang pagiging mayor gayong nandoon siya nakadetain sa ICC, mga kapatid. So yan ang tanong. Ngayon, ang papalit ba bilang mayor dahil nga siya ay nakakulong, etong pangalawang pinakamataas na boto? Siguro hindi, kasi hindi naman siya disqualified, mga tol eh. Kung disqualified siya, malamang eto na. Eto na ang bagong mayor. Kung disqualified, si Mayor Duterte, 'di ba? Kasi ibig sabihin, mababaliwala lahat ng bumoto sa kanya kasi hindi na nga siya kasali, disqualified eh. Dito na ngayon, eto na ngayon ang nangunguna, Nograles. Ang problema, ang tanong, disqualified nga ba si dating Pangulong Duterte? Hindi naman. Wala namang nilabas na disqualification sa kanya, mga tol. 'Di ba? So ibig sabihin, mga tol, si Duterte pa rin. Nasa ano yung pangalan niya eh? Nasa balota pangalan niya eh. Ngayon, kung hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang mayor, syempre ang gaganap niyan is yung vice mayor. Duterte pa rin yan, mga tol. 'Di ba? Kaya eto, baka nakakakita kayo ng mga ganitong post, 'di ba? Parang alam niyo yun, malabo eh. Ito pa nga 16 hours. Congratulations to the new mayor of Davao City, Mayor Carlo Nogrills. No? Alam naman natin mga ano lang naman mga memes lang naman siguro to, mga tol, no? Pero eto na nga ang katotohanan. Dito ay pinapakita na ang Davao City ay sa Duterte talaga, no? At tiwalang-tiwala ang mga Davaoenyo sa pamamalakad ng mga Duterte. Kahit nga ata si Pulong Duterte, mga tol, no? Kahit na nasangkot siya sa kontrobersya nitong mga nakaraan, siya pa rin eh. Siya pa rin ang ibinoto ng kanilang mga kababayan kasi siguro talagang kumbinsido o kaya satisfied yung kanilang mga mamamayan doon sa kanilang pamamalakad sa Davao City. Kasi makikita nyo naman yan dyan eh, sa bilang ng boto, mga tol. 'Di ba? Hindi na kailangan pa ng mga ng mga kumakandidato na bumili ng boto, manira pa ng iba, hindi na kailangan na kung ano-ano pa sabihin nila. Basta ayusin lang talaga nila yung trabaho nila at ipinapakita nila sa kanilang mga constituent, no? Kaya mga mamamayan na maayos sila, iboboto talaga sila at mamahalin talaga sila. Saka tingnan nyo naman nag-serve bilang mayor ito si FPRRD ng 2 dekada, 'di ba?
Naaresto siya March 11 kung di ako nagkakamali mga tol. Comment na lang kayo kung mali ako. Naaresto siya dito sa Pilipinas, dinala sa ICC noong March 11. Pero bagamat ganun ang nangyari mga tol, 'di ba? Ay ibinoto pa rin siya. Kaysa naman manalo yung ayaw talaga nila, 'di ba? O naiintindihan ko mga kapatid kung ganito ang resulta kasi Duterte yan 'di ba? Sabi nga rito, just in, former President Rodrigo Rodi Duterte, who previously served as Davao City Mayor for over 2 decades, no? Lagpas 2 dekada, is leading the Davao City mayoral race as of May 12, 2025, 9:13 PM o 9:13 PM pa to with 65.56% of election returns. Wala na, tapos na yan. Diba? 65%, kahit na sa kalaban na yung 40%, hindi na aabot yun. Para dito mga tol. Panalo na siya, lagpas 50% na Eratum, while Rodrigo Rodi Duterte is currently detained at the International Criminal Court o ICC in The Hague, his candidacy for mayor of Davao City remains valid. Diba? Hindi siya disqualified. Ayon sa COMELEC. However, should Duterte be unable to assume office due to his legal situation, the elected vice mayor would step in to fulfill the mayoral duties. Yun nga yung sinabi natin kanina. Kung hindi niya magagampanan yung kanyang tungkulin bilang mayor dahil nga nakadetain siya, ang magiging mayor mga kapatid o mag-a-act as a mayor is si Duterte Baste. Meanwhile, Duterte's son, Sebastian Baste Duterte, is leading the vice mayoral race with 525,111 votes ahead of Bernie Alag, who has 63,000. Wala pang 100K So nakikita natin dito mga kapatid, ganito ang eleksyon sa Pilipinas. 'Di ba? Ganito ang mga botante sa Pilipinas. Kadalasan ang ginagamit ng mga Pilipino, mga tol, is yung damdamin. Kadalasan ang ginagamit ng mga Pilipino is yung pagiging natin, mga tol, no? Ito para sa lahat ng mga botante Yung kanilang satisfaction sa isang tao na nanungkulan na dati at gusto nilang bumalik, naniniwala sila, umaasang babalik, 'di ba? Kahit nasabihin na lang natin na medyo mahirap, ganito kasi ang nangyari, ganito sitwasyon, mahirap yan. Pero gusto nilang ibalik kaya susuportahan nila yon. 'Di ba? Walang pinagkaiba mga kapatid. Halimbawa, rito na lang sa Manila City, 'di ba? Ang nanalo ulit, Isko Moreno. Kasi nagustuhan ng mga taga Manila yung pamamalakad ni Isko Moreno dati, nung mayor pa siya. Hindi nila nagustuhan yung pumalit, kaya ayun, ligwak, 'di ba? Ganun lang naman Hindi mo na kailangan pang manira, hindi mo na kailangan pang akusahan pa yung kalaban mo, 'di ba? Basta alam mo ng maayos yung pamamalakad mo, kumpante ka lang. Sabi nga madali akong siraan pero mahirap akong sirain. Parang ganun ang datingan mga tol, no? Ngayon, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa resulta ng eleksyon dito sa Davao City? Pwede kayo magbigay ng komento. Sa tingin nyo ba may posibilidad na maging mayor si Nograles? Ako tatanungin, hindi. Dapat ang papalit dyan yung vice mayor. Hindi naman disqualified si Duterte. Kung disqualified ito si FPRRD, automatic ito talaga magiging mayor. Lahat ng boto kanya. Siya may pinakamataas na mayor. Boto. Kasi disqualified to Pero since hindi disqualified, panalo pa rin si the new mayor ulit, no, ng Davao City, Mayor Rodi Duterte. At kung hindi niya magagampanan, ang papalit, Vice Mayor Duterte Baste. 'Di ba? So hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.